Good morning, Brian. Ano ba ang mga dahilan ng ahensya kung bakit inilagay sa under COMELEC control ang bayan ng Libon diyan sa Albay, Brian? Good morning, amigo. Naniniwala kasi ang COMELEC na posibleng maapektuhan ng peace and order sa bayan ng Libon dahil sa paparating na Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE. Amigo, dahilan ito kung bakit inilagay na sa COMELEC under control ang naturang bayan isang linggo bago ganapin ang eleksyon. Base sa inilabas na press statement ng COMELEC bandang Lunes nitong hapon, isa sa pinagbatayan ng ahensya ang mga politically motivated incident gaya ng mga patayang nangyari sa naturang bayan noong mga nakalipas na buwan. Amigo, matibay din ang paniniwala ng COMELEC na mayroon pa ring umiiral na mga private armed group sa naturang bayan. Isa na nga rito ay ang Concepcion Criminal Gang na siyang dahilan ng ilang mga kaguluhan sa naturang bayan. Nakatanggap din anya ng ulat ang COMELEC na may presensya pa rin ng mga teroristang grupo sa ilang mga lugar sa bayan ng Libon. Sa ngayon, amigo, bumuo na ng Special Task Force ang COMELEC para direktang manguna sa mga ahensya ng gobyerno para sa deployment sa iba't ibang mga barangay dito. Nakahanda na rin, amigo, magpatupad ng curfew ang COMELEC sa mga susunod na araw. Magdaragdag din ng checkpoint ang Albay Police Provincial Office sa iba't ibang lugar dito sa bayan ng Libon. Amigo, ilalagay ang bayan ng Libon na COMELEC under control na hanggang November 29 para sa paparating na Barangay at Sangguniang Kabataan election. Amigo. Brian, dyan ba yun sa bayan ng Libon yung unang naitalang kaso nga ng election na related violence incident sa Bicol region, Brian? Tama ka dyan, amigo. Dito sa bayan ng Libon, naitala ang unang dalawang insidente ng pagpatay sa ilang mga kakandidato dito sa Barangay at Sangguniang Kabataan election. Isa nga dito yung tatakbusan ng Barangay Kagawad at yung kapitan na tatakbo sana na dito sa isang barangay dito sa bayan ng Libon. Amigo. Oo, gusto ko sanang alamin din, Brian, yung barangay na yon, kung kamusta yung sitwasyon ngayon doon after na mapatay nga itong incumbent barangay chairman, kung ilan din ba yung naglalabang kapitan doon sa barangay na yun. Meron ka bang ulat, Brian? Sa ngayon, amigo, wala tayong update kung ilan yung naglalaban na kapitan doon sa barangay na yun na pinangyarihan nitong insidente na ito ng patayan. Pero kahapon, kausap natin na si Brigadier General Westrimundo Ubingke, ang siyang Regional Director ng PNP dito sa Bicol. Sinasabi nga niya, mula nung mangyari itong insidente na ito, naglagay na sila ng mga karagdagang pulis dito sa mga barangay na pinangyarihan nitong mga insidente ng patayan sa bayan ng Libon at ilang mga checkpoint dito sa mga lugar na ito para nga maiwasan ng maulit. At mula nga nun, amigo, ay naging peacefully naman at nakita naman nila yung naging pagbabago sa nangyaring pagpapatupad nito ng seguridad dito sa mga lugar na ito, amigo. Oo, at sana wag bumitiw ang tropa ng pamahalaan sa pagbabantay, hindi lang nitong darating na Lunes, kundi after pa rin ng botohan na Brian, talagang patuloy pa rin silang magbantay. Tama ka dyan, amigo. At sinabi nga ni Regional Director Ubingke na doon sila tututok dyan sa probinsya ng Albay dito sa mga barangay sa bayan ng Libon para nga matiyak na walang mangyayaring kaguluhan sa darating na Barangay at Sangguniang Kabataan election sa Lunes ito, amigo. Oo, maraming salamat. Brian Baldarahe, nag-uulat ng live mula sa Albay.